Sasailalim si Pangulong Marcos sa impeachment process na iba mula sa prosesong pinagdaanan ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Walang anomalya dyan. Here's why. We're discussing this dahil in the coming weeks, kung sakali lang mag-prosper ang long-shot impeachment effort laban kay Pangulong Marcos, baka magtaka kayo bakit hinihingi ang kanyang panig. Something na hindi ginawa ng House kay VP Sara noong 2025. May dalawa kasing paraan para impeach ang isang impeachable official, sabi sa konstitusyon. May long method at may shortcut. Kapag shortcut, hindi na kailangang dumaan ng reklamo sa Justice Committee and instead ay diretso na sa plenaryo for approval kung at least 1/3 ng Kamara ang pumirma sa reklamo. Essentially, yung signatories, sila rin yung endorsers. Sa kaso ni VP Sara last year, that's at least 215 out of 306 lawmakers. Kaya yon, diretso transmit agad sa Senado. Ang konstitusyon originally hindi naglatag ng requirement na kailangang hingin ang panig ni VP Sara under this mode of impeachment. Of course, the Supreme Court intervened and later declared her impeachment unconstitutional and added tedious requirements to the shortcut. Kaya it may not even be a shortcut anymore. Mahabang debate yan and is a separate discussion. Anyway, sa sitwasyon ni Marcos, 4 na kongresista lang in total ang nag-endorso ng dalawang magkahiwalay na reklamo laban sa kanya. So dadaan ang mga ito sa Justice Committee. May lang ang prosesong ito kung mamadaliin ang pagbabasura sa mga reklamo. Let's be real, the House is composed largely of the President's allies. But on paper, the House has a maximum of 60 session days to make a decision. Kung sakali lang hindi agad i-dismiss ang reklamo, the committee will at some point notify Marcos about the complaints and ask him to answer the allegations and present counter-affidavit. The committee will even conduct public hearings to accommodate witnesses. Take note lang that session days are not equivalent to calendar days. Pwede ang araw ng Lunes, Martes at Miyerkules can count as one session day. Iba ang bilangan ng araw sa plenaryo dito sa Kamara. Please read my step-by-step guide to Marcos's impeachment process published on the Rappler website. Anyway, nag-commit na ang Makabayan to refile its impeachment complaint against VP Sara in February after her 1-year immunity lapses. Kung sakali lang na mas reluctant na yung mga kongresista na suportahan ng panibagong impeachment effort laban kay VP Sara, there is a strong possibility na yung sunod na reklamong ihahain laban sa kanya ay dadaan na sa Justice Committee instead of the constitutionally valid shortcut. I am Dwight De Leon, and for more explainers like this, visit the Rappler website or download the Rappler app.